8 taon, 2,920 araw ng pananahimik. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga De La Vega, akala nila ay kilala nila ako. Para kay Marcelo ako ang asawang laging nakayuko, ang dekorasyong walang kibo, habang nagpapakasasa siya sa piling ng iba. Para kay Doña Milagros ako ang manugang na pinulot lang mula sa kawalan, isang alilang walang bayad na tagalinis ng kanilang mga kalat at tagasubo ng kanilang mga kasinungalingan. Akala nila ang aking pagtitiis ay kahinaan. Akala nila ang aking sakripisyo ay kawalan ng pagpipilian. Kahit ang sarili kong ina, ibinenta ang aking dangal kapalit ng ilang pirasong pilak para sa kanyang bisyo. Mali sila, dahil habang tinatapak-tapakan nila ang aking puso, tahimik kong binibilang ang bawat sentimong utang nila sa akin. Habang nagdiriwang sila sa kapangyarihang akala nila, ay kanila ako ang palihim na humahawak sa bawat riles na nagpapatakbo ng kanilang mundo. Hindi nila alam na ang babaeng itinuring nilang basahan ay ang reynang may hawak ng kanilang huling hininga. Ngayon tapos na ang panahon ng pagmamakaawa. Ang katarungan ay hindi nahihingi ng pahintulot. Sisiguraduhin kong sa gabing ito ang bawat luhang pumatak noon ay magiging laso na selyo sa inyong pagbagsak. Ako si Trinidad Alcaraz, isang eksperto sa pagkumpuni ng mga kumpanyang sira. At ngayong gabi, ang pamilya De La Vega ang aking bubuwagin. Maingat kong isinalin ang huling patak ng 1,900 at 82 Petrus sa kristal na baso ni Marcelo. 8 taon, 2,900 at 20 araw ko itong ginagawa ang maging perpektong anino sa likod ng tagumpay ng mga De La Vega. Sa gabing ito, ang aming 8th anibersaryo ng kasal, suot ko ang isang simpleng itim na bestida na tila ba sinasabi sa lahat na ako ay isa lamang tagapaglingkod sa sarili kong tahanan. Sa loob ng aking pitaka naroon ang huling dokumento ng paglilipat ng aking sariling pondo upang isalba ang De La Vega Foods mula sa tuluyang pagbagsak. Isang sakripisyong akala ko ay magbubukas sa puso ng aking asawa. Ngunit bago ko pa maibaba ang bote, naramdaman ko ang marahas na paghablot ni Marcelo sa aking braso. "Huwag mo nang ituloy ang pag-arte, Trina, nakakasuka na." Malamig na bungad ni Marcelo, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom. "Isadora is the real queen of this house now. She's carrying my air," isang bagay na hindi mo kailanman nagawa dahil masyado kang abala sa pagkalkula ng mga numerong wala namang saysay. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na humuhuni sa aking pandinig. Sa tabi ni Marcelo lumitaw si Isadora Santillan, nakasuot ng hapit na puting gown na sadyang ipinapakita ang umuusbong na tiyan. Tiningnan niya ako ng may mapanuyang ngiti, ang uri ng tingin na ibinibigay sa isang basahan na malapit ng itapon. "Huwag kang mag-iskandalo, Trina," singhal ni Doña Milagros, ang aking biyanan habang mabilis na lumalapit sa amin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi, isang sampal na naging hudyat ng pagtatapos ng aking pagtitiis. "Alam namin ang lahat. Ninanakawan mo ang kumpanya para sa sarili mong kapritso. You're a thief and a failure. Pipirmahan mo ang divorce papers na ito at ang waiver ng lahat ng iyong karapatan, o sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi." Naramdaman ko ang hapdi sa aking pisngi, ngunit mas matindi ang hapdi nang makita ko ang aking sariling ina, si Doña Consolacion, na lumabas mula sa likuran ni na Milagros. Inaasahan ko ang kanyang pagtatanggol, ngunit ang nakita ko ay ang kanyang kamay na mahigpit na nakakapit sa isang makapal na sobre na puno ng pera. "Patawarin mo ako, anak," wika ni Consolacion nang hindi tumitingin sa aking mga mata. "Pero kailangan ko ang perang ito para sa aking mga utang." Marcelo is right. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Pirmahan mo na ang papel para hindi na tayo mapahiya sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng init sa aking puso ay tuluyang naging yelo. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 8 taon, ang mga gabing hindi ko pagtulog para ayusin ang kanilang mga utang, ang paglunok ko sa bawat pang-aalipusta ni Milagros, lahat ay naglaho sa gitna ng kanilang dambuhalang pagtataksil. Akala nila ay tupa ako na madaling katayin. Hindi nila alam ang auditor na gaya ko ay hindi lamang nagbibilang ng pera. Nagbibilang din ako ng mga kasalanan. Huminga ako ng malalim, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang rurok ng kalayaan. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging kasing patag ng isang linyang walang buhay. Tumingin ako kay Marcelo, pagkatapos ay kay Milagros, at huli sa aking ina. Walang luhang pumatak,
Walang pagsusuma mo. 8 taon ko kayong binuo. Mahina kong sabi ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa gabing ito sisiguraduhin kong wala ni isang piraso ng inyong dangal ang matitirang buo. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen sa kamay ni Marcelo at mabilis na nilagdaan ang bawat pahina ng divorce papers. Ang bawat kumpas ng aking kamay ay tila pagpunit sa kanilang kapalaran. Pagkatapos ay hinubad ko ang aking wedding ring at inihulog ito sa loob ng baso ng wine ni Isadora. Ang tunog ng ginto na tumama sa kristal ay tila ang huling musika ng aming pagsasama. Keep the ring, Isadora. Ipamili mo ng gatas para sa bata. Malamig kong sabi habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Dahil simula sa segundong ito, wala nang matitirang pondo sa De La Vega Foods para pambili niyan. Anong pinagsasabi mo, Trina, baliw ka na ba? Sigaw ni Marcelo habang pilit akong hinahawakan ngunit mabilis ko siyang iniwasan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking maliit na bag at pinindot ang isang button. Isang simpleng command sa aking private server, Execute Protocol Alpha. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng aming mga family photos ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ang lumabas kundi ang mga graph ng kanilang bank accounts na isa-isang nagiging zero. Ang lahat ng kanilang distribution lines ang mga warehouse at ang bawat truck ng De La Vega Foods ay formal nang isinara sa ilalim ng aking pangalan. Sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng bawat board member na naroon sa ballroom. Ang kaba at gulo ay mabilis na kumalat sa buong silid. Marcelo, ang lahat ng ating credit lines, frozen Kakashi. Sigaw ng isa sa mga vice-presidente. The logistics system just shut down, we can't move any products. Dagdag pa ng isa. Tumingin ako kay Doña Milagros na ngayon ay namumutla ang kanyang hawak na sobre ng pera ay nahulog sa sahig. Ang reynang dati ay mapagmataas, ay tila isang hungkag na estatwa. Salamat po sa party, Doña Milagros, wika ko habang naglalakad palabas ng ballroom. Magsaya kayo habang may kuryente pa sa mansyong ito dahil bukas ang tanging pagmamay-ari nyo na lang ay ang inyong mga kasinungalingan. Naglakad ako sa ilalim ng ulan, hinahayaan ang lamig na yumakap sa aking balat. Pagpasok ko sa loob ng aking naghihintay na sasakyan, iniabot ko ang aking laptop sa aking chief security. Ma'am, it's done. All accounts are locked. What's our next move? Tanong niya. Tell the suppliers to pull out. I want them to feel what hunger looks like. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. At si Lindy, siguraduhin mong nakabukas na ang bitag para sa kanya. Tumingin ako sa reflection ko sa salamin. Ang babaeng naroon ay hindi na ang asawang nakayuko. Siya na ang reynang babawi ng lahat. Ang paghuhukom ay nagsisimula na. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng aking Rolls Royce ay tila mga hiyas na naglalaho sa dilim, gaya ng 8 taon na itinapon ko sa pamilya De La Vega. Sa loob ng sasakyan, balot ng amoy ng mamahaling leather at katahimikan, hinubad ko ang aking basang blazer. Ang lamig ng aircon ay humahaplos sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa aking mga ugat. Ma'am Trina, narito na po tayo, mahinahong wika ni Dante, ang aking head of security. Tumingala ako. Ang Alcaraz Tower ay tila isang dambuhalang espada ng salamin na humahati sa kalangitan ng Makati. Ito ang aking kuta. Ito ang imperyong itinago ko habang nagpapanggap akong alila sa kusina ni Milagros. Pagbaba ko ng sasakyan, hindi na ako ang Trina na yumuyuko sa bulyaw. Ang bawat hakbang ng aking suot na high heels sa makinis na marmol ng lobby ay may dalang awtoridad na nagpapatigil sa bawat taong nadadaanan ko. Good evening, Madam Chairman. Sabay-sabay na pagbati ng mga staff na nakasuot ng uniforme ang kanilang pagyuko ay tanda ng tunay na hiya at paggalang. Dumiretso ako sa boardroom sa pinakataas na palapag. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng aking legal team at mga financial analysts. Sa gitna ng lamesa nakabukas ang isang dambuhalang holographic screen na nagpapakita ng real-time distribution map ng De La Vega Foods. Report maikli kong utos habang nauupo sa kabisera, ang silyang dati ay inuupuan ng aking ama, si Don Tiburcio. Madam, as of 10:15 ng gabi, lahat ng 12 main warehouses ng De La Vega Foods ay selyado na. Ang aming logistics software ay formal nang nag-terminate ng access para sa lahat ng kanilang managers.
Ulat ng aking CFO. Sa madaling salita, ang bawat lata ng sardinas at bawat sako ng bigas na dala ng kanilang tatak ay hindi makakalabas. Mabubulok ang kanilang inventory sa loob ng 3 araw. Good, call it Operation Rotten Fruit, malamig kong sabi. Gusto kong maramdaman ni Milagros ang amoy ng pagkalugi sa bawat sulok ng kanyang mansyon. Biglang nyanig ng sunod-sunod na vibration ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Marcelo ay kumikislap sa screen, tila isang insekto na pilit kumakawala sa bitag. Pinindot ko ang speakerphone. Trina, you bitch. Anong kalokohan ito? Ang boses ni Marcelo ay basag puno ng desperasyon at galit. Ang mga trucks namin hinarang ng security mo sa expressway. Sinabihan ang mga drivers na ang lahat ng kontrata ay void na. Do you want to destroy me? Destroy you, Marcelo. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting kasing talim ng labaha. I'm not destroying you, I'm just taking back my property. Labas sa divorce settlement ang logistics system dahil pag-aari iyon ng Alcaraz Holdings bago pa tayo ikasal. You used my trucks for free for 8 years. Consider this the end of your free trial. Trina, please pag-usapan natin ito. Isadora is stressed baka may mangyari sa bata. Muling gamit niya sa kanyang gaslighting tactics. Then sell Isadora's jewelry to pay for your own trucks, Marcelo. Kung may matira man pagkatapos kong bawiin ang mansyon niyo bukas, huling sabi ko bago ko pinatayan ng tawag. Nabalik ang katahimikan sa boardroom, ngunit muli itong nabasag nang pumasok si Lindy, ang aking pinsan at assistant. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala, ngunit napansin ko ang mabilis na sulyap ng kanyang mga mata sa itim na folder na nakapatong sa tabi ko, ang orihinal na diwill ni Papa. Ate Trina, salamat at ligtas ka. Nag-aalala ako ng sobra sa party kanina, wika ni Lindy, habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Huwag kang mag-alala, ate. Ako ang bahala sa mga dokumento mo. Pwede mong iwan sa akin ang vault key para masecure ko. Tinitigan ko si Lindy. Sa loob ng 8 taon, siya ang itinuring kong kapatid. Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng boardroom, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang aking nursery principal ay nagdidikta na maghasik ng binhi ng pagdududa. Salamat, Lindy. Iingatan ko muna ito. Tugon ko sinasadyang ilayo ang folder sa kanyang abot. May mas mahalagang kailangan tayong gawin. Tumunog ang aking landline, isang priority call mula sa security ng aking private residence sa Tagaytay, kung saan naroon ang aking main vault. Ma'am Trina, apologies for the interruption. Wika ng boses sa kabilang linya, puno ng tensyon. May nagtatangkang pumasok sa inyong private vault gamit ang isang peking biometric override. Ang system ay kasalukuyang naka-lockdown, ngunit ang intruder ay gumagamit ng credentials na rehistrado sa pangalan ng inyong ina, si Doña Consolacion. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking sariling ina. Pagkatapos akong itakwil sa harap ng maraming tao, ay sinusubukan na ngayong nakawin ang huling alas na iniwan ni Papa. Tumingin ako kay Lindy. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Isang dambuhalang lihim ang tila handa ng sumabog sa gitna naming lahat. Ang liwanag mula sa screen ng aking tablet ay tila isang malupit na sulo na naglalantad sa bawat dumi ng aking pamilya. Pinanood ko ang live surveillance feed mula sa aking bahay sa Tagaytay. Doon sa harap ng pintuan ng aking private vault, nakatayo ang aking ina, si Doña Consolacion. Hawak niya ang isang device na tila binigay sa kanya ng isang eksperto, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman, ang parehong tingin na ibinibigay niya sa bawat baraha sa kasino. Ate Trina, may problema ba? Ang boses ni Lindy ay bumasag sa katahimikan ng aking opisina. Nakatayo siya sa tabi ko, pilit na sumisilip sa screen, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Inilapag ko ang tablet ng dahan-dahan. Ang aking puso na dati ay mabilis tumibok dahil sa sakit ay tila naging isang piraso ng yelo. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa amin na tanging ang mahinang ugong ng centralized aircon ang naririnig. Ang presyo ng aking dugo, Lindy, ay naging pusta lamang sa sugal ng aking ina. Malamig kong sabi habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Tell me, magkano ang ipinangako sa iyo ni na Marcelo at Isadora para sa orihinal na diwill ni Papa? Natigilan si Lindy. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginig, at ang baso ng tubig na hawak niya ay muntik ng malaglag. Isang mabilis na lamat sa kanyang pagkukunwari. Ate, anong pinagsasabi mo? I am here to help you.
Ako ang tanging pamilyang natitira sa iyo ngayon. Stop the drama, Lindy. Nakakasuka iko. Wika ko habang tumatayo. Inasahan ko na ang pagtataksil ni Marcelo. Inasahan ko na rin ang pagbenta sa akin ni Mama. Pero ikaw, I treated you like a sister. Binigyan kita ng posisyon, binihisan kita ng dangal. Pero tila mas gusto mo ang maging anino ni Isadora. Biglang nagbago ang anyo ni Lindy. Nawala ang lambot sa kanyang mukha, pinalitan ng isang mapang-uyam na ngisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Dangal ang dangal ay hindi nakakabusog, Trina. Marcelo promised me a percentage of the land in Cavite. Ang lupang ayaw mong ibenta dahil sa sentimental value ng tatay mo. Bakit ko hihintayin ang barya mula sa iyo kung pwede kong makuha ang buong kumpanya? Mabilis na hinablot ni Lindy ang itim na folder na nakapatong sa aking lamesa. Ang folder na akala niya ay naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa. Hawak ko na ang leeg mo, Trina. Isang tawag ko lang kay Isadora at formal na naming iaanunsyo ang iyong mental instability para ma-revoke ang iyong rights sa Alcaraz Holdings. Hindi ako kumilos, hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakatayo ng matuwid pinapanood ang kanyang bawat galaw na parang isang siyentipiko na nagmamasid sa isang insekto. Go ahead, Lindy, buksan mo ang folder na iyan. Hamon ko ang aking boses ay puno ng nakapangingilabot na kalmado. Nagmamadaling binuksan ni Lindy ang folder, ngunit sa halip na mga legal na dokumento ang nakita niya ay mga blankong papel na may nakatatak na pulang selyo sa gitna, fraud detected. Sabay-sabay na tumunog ang mga printer sa loob ng boardroom, naglalabas ng sunod-sunod na kopya ng bawat message at transaction record ni Lindy kay Isadora sa loob ng nakaraang 6 na buwan. You really think I'm that stupid, bulong ko? Habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang orihinal na dokumento ay matagal ko nang inilipat sa isang offshore trust sa Singapore na tanging ako lang ang may access. You just stole a decoy. At dahil pumasok ka sa system gamit ang unauthorized credentials, you just triggered a forensic audit na maglalantad sa lahat ng nakaw na pera ni Isadora sa De La Vega Foods. You monster, sigaw ni Lindy, susugurin sana niya ako. Ngunit mabilis na pumasok ang aking security team at hinawakan siya sa magkabilang braso. Hindi ako monster, Lindy. I am a professional, tugon ko. And as a professional, I don't leave loose ends. Security, dalhin siya sa kabilang silid. Wait for the NBI. Nang mailabas na si Lindy, muli akong naupo sa aking silya. Naramdaman ko ang isang matalim na hapdi sa aking dibdib, ang sakit ng pagtataksil ng kadugo. Ngunit mabilis ko itong ikinulong sa loob ng aking luhika. Wala nang puwang ang luha sa mundong binuo ko. Nabalik lamang ang aking atensyon nang tumunog ang aking personal na linya. Isang boses ng isang matandang babae, ang umalingaw-ngaw, isang boses na may dalang autoridad, na tila galing sa ibang panahon. Trina, hiha, this is Doña Pilar de la Vega, wika ng nasa kabilang linya. Ang tita ni Marcelo, ang dating respetadong hukom na matagal nang hindi nagpapakita sa pamilya. Huwag kang pupunta sa Tagaytay. Isang bitag ang naghihintay sa iyo roon, ang iyong ina. Hindi lang pera ang kinuha niya. She's helping Milagros to bury the truth about how Tiburcio really died. Nanigas ang aking buong katawan. Ang pagkamatay ni Papa, akala ko ay aksidente. Ngunit ang panginginig sa boses ni Doña Pilar ay nagsasabing may mas madilim na katotohanan sa likod ng lahat. Magkita tayo sa Manila Cathedral 10 minutes from now, dagdag ni Pilar. Dahil ang mga taong inakala mong kaaway, baka sila lang ang makapagliligtas sa iyong huling hininga. Tumingin ako sa bintana kung saan ang kidlat ay muling gumuhit sa kalangitan. Ang laro ay nagbago na. Hindi na lang ito tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa dugo na matagal nang naghihintay ng katarungan. Ang bawat yabag ng aking suot na high heels sa makintab na marmol ng hotel lobby ay tila isang ritmong nagpapatahimik sa ingay ng paligid. 5 minuto na ang nakalilipas matapos ang pag-uusap namin ni Doña Pilar sa loob ng cathedral. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking balat. Na ang sarili kong ina, si Konsolasyon, ay hindi lamang benta dangal. Siya ang pumirma sa dokumentong nagpahintulot na itigil ang search and rescue operation para sa aking ama 15 taon na ang nakalilipas. Madam, nandito na tayo, bulong ni Dante, habang pinagbubuksan ako ng pinto ng Grand Ballroom. Ito ang gabi ng emergency investment gala ng mga De La Vega.
isang huling desperadong hakbang upang isalba ang kanilang kumpanya mula sa pagkalunod na ako mismo ang nagplano. Pumasok ako na hindi nakatago sa anino. Suot ko ang isang hapit na kulay abo na sutlang gown, pinalamutian ng mga brilyanting nagpapaalala sa lahat na ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alcaraz. Tumigil ang bawat bulungan sa loob ng ballroom. Ang mga baso ng champagne ay tila nanigas sa mga kamay ng mga bisita. Sa gitna ng stage nakatayo si Marcelo pilit na ngumingiti sa mga investors, ngunit ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay nang makita ako. Trina, nautal na sambit ni Marcelo sa mikropono sapat na upang marinig ng buong silid. Anong ginagawa mo rito? This is a private event para sa mga seryosong investors, hindi para sa mga ex-wife na naghahanap ng atensyon. Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako ng diretso patungo sa harap ng stage, ang aking tingin ay hindi kumukurap kasing talim ng isang labaha. Sa gilid ko napansin ko si Isadora na pilit na hinihimas ang kanyang tiyan habang nakatitig sa akin ng may halo ng takot at puot. Investors. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Marcelo, sadyang napakabait ko dahil ako mismo ang pumunta rito upang ipakilala ang tanging investor na may sapat na kapital para bayaran ang 10 bilyong pisong utang ninyo sa Alcaraz Holdings. Alcaraz Holdings sino ko? Singhal ni Doña Milagros, nakakarating lang sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang mga perlas ay nanginginig sa kanyang leeg. Ako nila, ako, malamig kong tugon. I am the chairman of Alcaraz Holdings, at ang bawat sentimong winawaldas ninyo sa gabing ito ay sa akin. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa ballroom, sinundan ng mabilis na pag-flash ng mga camera ng media na kanina pa nakaabang. Ang rurok ng hiya ay nakasulat sa mukha ni Marcelo. Ang lalaking itinuring akong alila ay nakatitig ngayon sa babaeng may hawak ng kanyang huling hininga. Lalapit sana si Marcelo upang hawakan ang aking braso nang biglang humarang ang isang lalaking may dalang awtoridad na tila galing sa anino. Si Don Ignacio Serrano, isang bilyonaryong kilala sa kanyang pagiging ruthless, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Masyadong marahas ang iyong mga salita, Trinidad, wika ni Ignacio, habang dahan-dahang lumalapit ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay may dalang bigat ng panganib. Ngunit sa mundong ito, ang leon ay hindi lamang kumakain ng tupa, kinakain din nito ang kapwa niya leon. Naramdaman ko ang pagsikip ng hangin sa aking paligid. Si Ignacio ay hindi narito para mag-invest. Narito siya upang lamunin ang anumang matitira sa labanan namin ng mga De La Vega. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Don Ignacio. Bulong ko habang nakatitig sa kanya sa gitna ng dance floor. Alcaraz Holdings is not for sale. Everything is for sale, Trina. It's just a matter of price and survival. Tugon niya, ang kanyang hininga ay amoy tabako at matandang lihim. Nabalik lamang ang aking atensyon sa stage nang marinig ko ang isang malakas na tunog ng pagpukpok ng gavel. Muling nagsalita si Marcelo, ngunit sa pagkakataong ito may kakaibang kumpas ng tagumpay sa kanyang boses na nagpataas ng aking mga balahibo. Ladies and gentlemen, anunsyo ni Marcelo habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Sa kabila ng mga panggugulo ng aking dating asawa, ikinalulugod kong ipakilala ang aming bagong strategic partner, ang taong may hawak ng 50% ng aming distribution rights at ang magsisilbing bagong vice-presidente ng De La Vega Foods. Bumukas ang malalaking pintuan sa gilid ng stage at iniluwan nito ang isang taong hinding-hindi ko inasahang makikita sa panig ng mga De La Vega. Ipakilala natin si Lindy Alcaraz. Masayang hiyaw ni Marcelo. Nanigas ang aking buong katawan. Si Lindy, ang pinsan kong akala ko ay nakakulong na sa kabilang silid ng aking opisina, ay naglalakad ngayon sa stage na suot ang isang mamahaling gown bitbit. Ang isang itim na briefcase, ang briefcase na naglalaman ng orihinal na titulo ng aming mga lupain sa Cavite. Salamat, Marcelo. Wika ni Lindy sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tamis habang nakatingin sa akin. Ate Trina, sabi ko sa iyo, ang pamilya ay dapat nagtutulungan at ngayong gabi formal ko nang ibinibigay ang lahat ng Alcaraz assets sa pamilya De La Vega bilang tanda ng aming bagong alyansa. Naramdaman ko ang matalim na hapdi sa aking dibdib. Ang pagtataksil ay isa ng saksak, ngunit ang makita ang iyong sariling kadugo na ibinibenta ang iyong nakaraan sa iyong mga kaaway ay isang dambuhalang lason. You really thought you won, didn't mo? Bulong ni Isadora na biglang sumulpot sa aking likuran.
Ang kanyang labi ay nakadikit sa aking tainga. Inubos mo ang pera namin pero uubusin namin ang iyong pangalan. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang marahang pagpindot ni Ignacio sa aking siko. Trina, kailangan nating lumabas. Ngayon din. Eksaktong paghakbang namin patungo sa exit ay ang pagsabog ng isang nakabibinging tunog mula sa labas ng hotel. Ang pagyanig ng lupa ay nagpabasag sa mga dambuhalang bintana ng ballroom, nagpadpad ng mga piraso ng kristal sa buong silid. Sinundan ito ng makapal na itim na usok na dahan-dahang lumalamon sa marangyang selebrasyon. Ang katarungan ay hindi na lamang usapin ng pera. Ang digmaan ay nagsimula na at ang unang bala ay tumama sa mismong puso ng aking imperyo. Ang makapal na itim na usok at ang amoy ng sunog na kable, ang tila naging belo sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Sa paligid ko ang mga hiyaw ng takot ay naging tila isang malabong ugong sa aking pandinig. Hindi ako tumakbo, hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng mga basag na kristal, ang aking mga mata ay nakapako sa stage kung saan si Lindy ay pilit na inaalalayan ni na Marcelo. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Don Ignacio sa aking braso. Ang kanyang init ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Trina, we need to evacuate. This is no longer a boardroom battle, it's a war zone. Ang kanyang malamig na babala. Bago pa man kami makahakbang patungo sa exit, isang matinis na tinig ang nangingibabaw sa ingay. Tignan niyo ang idinulot mo, Trina. Isinusumpa ka ng langit. Sigaw ni Doña Milagros habang mabilis na lumalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa puot. Ang pamilya de la Vega ang nagbigay sa iyo ng lahat, at ito ang igaganti mo. Isang pagsabog sa gitna ng aming celebration, you are a curse to this family. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang dahan-dahan kong iniaalis ang kanyang kamay sa aking damit. Utang na loob, Doña Milagros. Ang mansyong tinitirhan nyo, ang kuryenteng ginagamit nyo, pati na ang champagne na iniinom nyo kanina. Lahat iyan ay galing sa pawis ko habang ginagawa nyo akong alila. Kung may isinusumpa man ng langit iyon, ay ang kasakiman ninyo. Nabalik ang aking atensyon kay Isadora, na ngayon ay nakahiga sa sahig, pilit na hinihimas ang kanyang tiyan habang umiiyak. Marcelo, ko, ang baby, ang sakit ng tiyan ko. Ang kanyang hysterical na pag-arte, na tila naging mitya ng panibagong galit ni Marcelo. Lumapit si Marcelo sa akin, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hayop ka, Trina, kung may mangyari sa anak ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa kalsadang ito. Ngunit sa gitna ng kanilang drama, napansin ko ang isang bagay. Habang pilit na tumatayo si Isadora, ang kanyang dambuhalang tiyan ay bahagyang nausog sa gilid, isang anggulong hindi natural para sa isang totoong buntis. At ang kanyang reaksyon sa pagsabog kanina, mas inuna niyang protektahan ang kanyang designer bag kaysa sa kanyang sinapupunan. Eksaktong pagtunog ng aking cellphone ay ang pagdating ng isang encrypted message mula sa aking private investigator. Mabilis ko itong binuksan. Sa screen lumitaw ang original na medical records mula sa St. Jude Fertility Clinic. Anak, ang mahina kong tawa na tila isang labahan na humihiwa sa kanilang kasinungalingan. Marcelo, sadyang napakabulag mo. Gusto mo bang malaman ang resulta ng huling check-up ng iyong Reyna? Itinaas ko ang aking cellphone upang makita ng lahat ng mga investors na naroon pa at nagmamasid. Isadora Santillan is not pregnant. Ang tagapagmana na ipinagmamalaki nyo ay bunga lamang ng isang serye ng hormone injections at isang pirasong dekalidad na foam na nakatali sa kanyang baywang. She's using that fake bump to secure her seat in your company at para pagtakpan ang $5 milyong na ipinuslit niya mula sa inyong inventory. Mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Isadora. Hindi totoo yan, sinungaling ka. Check her bag, Marcelo. Nandoon ang mga reseta ng hormone suppressants na iniinom niya para magmukhang totoo ang bawat pagkahilo niya. Patuloy ko, ang aking boses ay puno ng rurok ng tagumpay. And you, Doña Milagros, ang utang na loob na palagi mong isinusumbat. Alam ko na ang totoo tungkol sa land title ng pamilya ko. You didn't buy that land. You stole it after your husband forged my father's signature. Enough! Sigaw ni Milagros, ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang marahas na hakbang, isang nakaunipormeng courier
Ang pumasok sa nasusunog na silid, bitbit ang isang itim na kahon na may selyo ng Alcaraz. Inabot ng courier ang kahon sa akin. Nang buksan ko ito sa harap nilang lahat, ang bumungad sa aming paningin ay ang isang duguang puting barong, ang barong na suot ni Don Tiburcio sa gabi ng kanyang kamatayan. Sa loob ng kahon ay may isang maliit na voice recorder. Trina, don't... Ang paos na bulong ni Konsolasyon mula sa likuran ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya at takot. Tiningnan ko ang aking ina. Ang babaeng nanganak sa akin ay nakatayo ngayon sa tabi ng mga taong pumatay sa aking ama. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila naging bakal. Salamat sa regalo, Isadora. Sa tangkang pagpasabog mo sa hotel na ito, hindi mo lang ako napaalis. Binigyan mo rin ako ng dahilan upang ilabas ang huling ulat na tatapos sa inyong lahat. Wika ko habang dahan-dahang hinahaplos ang duguang tela ng barong ni Papa. Tumingin ako kay Don Ignacio. Isang tahimik na pag-unawa ang nagtagpo sa aming mga mata. Ang digmaan para sa yaman ay tapos na. Ang paniningil para sa dugo ay kasisimula pa lamang. Isang malakas na pagpito mula sa labas ang narinig ang pagdating ng mga awtoridad. Ngunit bago pa man sila makapasok, narinig ko ang mahinang bulong ni Marcelo sa aking tainga habang pilit siyang sumisiksik sa gitna ng gulo. Trina, please, itago mo ang recorder. I'll give you everything. Just don't let them hear the truth about Tiburcio. Ang kanyang desperasyon ay tila isang pamilyar na musika sa aking pandinig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Reyna ay wala nang balak makinig sa anumang pagsusumamo. Ang amoy ng luma at duguang tela ng barong ni Papa ay tila isang sumpa na bumabalot sa aking mga daliri. Ramdam ko ang panginginig ng panga ni Marcelo sa tabi ko, ang kanyang hininga ay amoy alak at takot, habang pilit niyang inaabot ang recorder sa aking kamay. Sa gitna ng naglalagablab na ballroom, kung saan ang mga kortina ay dahan-dahan ng tinutupok ng apoy, tinitigan ko ang aking asawa, ang lalaking minahal ko sa loob ng 8 taon, na ngayon ay tila isang estrangherong nagmamakaawa para sa kanyang sariling leeg. Trina, please. It's for the family. Isipin mo ang dangal natin. Ang paos na bulong ni Marcelo, ang boses ay puno ng gaslighting na tila ba ako pa ang may kasalanan sa gulo ng gabing ito. Dangal ang mahina kong tawa na hinaluan ng mapait na ngiti. Marcelo, wala kang dangal. Mayroon ka lang utang na hindi mo kayang bayaran. Bago pa siya makakilos, naramdaman ko ang isang matatag na kamay sa aking balikat. Si Don Ignacio Serrano. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nagkakagulong mga tao sa paligid. Hindi ka ligtas dito, Trina. The structure is compromised. Ang malamig na wika ni Ignacio. Follow me. My security has a clear path to the warehouse. Hindi ko binitawan ang recorder. Isinilid ko ito sa aking bag at hinayaan si Ignacio na giyahan ako palabas ng hotel. Sa likuran namin naririnig ko ang matinis na sigaw ni Isadora at ang mga pag-uutos ni Doña Milagros, ngunit hindi na ako lumingon. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng usok ay tila isang paglalakad patungo sa dulo ng aking nakaraan. Dinala ako ni Ignacio sa isang abandonadong bodega sa gilid ng Pasig River, isang lugar na pagmamay-ari ng Alcaraz noon, na kinuha ng mga De La Vega sa ilalim ng isang peking dokumento. Pagpasok namin, ang lamig ng gabi at ang amoy ng kalawang ang sumalubong sa akin. Ngunit hindi kami nag-iisa. Nakatayo sa gitna ng bodega si Doña Milagros kasama si Lindy. Hawak ni Lindy ang itim na briefcase na ninakaw niya kanina, habang si Milagros ay may hawak na isang lighter. Ang kislap ng apoy sa kanyang kamay ay tila isang munting bituin sa gitna ng dilim. You're always so stubborn, Trina. Bungad ni Milagros, ang kanyang boses ay tila kaskas ng tuyong dahon. Akala mo ba ay mananalo ka dahil lang sa isang lumang recorder documents burn? Memories fade. At sa gabing ito, ang pamilya Alcaraz ay tuluyan ng mabubura sa mapa ng industriyang ito. Ate, sorry, business is business, ang mapanuyang wika ni Lindy habang iniaabot ang mga titulo ng lupa kay Milagros. Pinanood ko kung paano ilapit ni Milagros ang apoy sa mga dokumento. Ang unang dila ng apoy ay dahan-dahang kumain sa papel, nilalamon ang bawat pirma at bawat seal ng aking ama. Ngunit hindi ako gumalaw, hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakasandal sa isang haligi, pinapanood ang pagsayaw ng apoy sa kanilang mga mukha. You look devastated, Trina. Halakak ni Marcelo, nakakarating lang pawisan at hingal na hingal. Wala na ang ebidensya mo.
you're back to being a nobody. Isadora will have the baby and we will have the land. Bakit hindi ka na lang lumuhod at humingi ng tawad kay mama baka sakaling bigyan ka pa namin ng pambili ng pagkain mo bukas? Dahan-dahan akong tumuwid ng tayo. Inayos ko ang aking gown at kinuha ang aking cellphone mula sa bag. Isang simpleng click at ang buong bodega ay napuno ng nakabibinging tunog ng static bago lumabas ang isang pamilyar na boses mula sa mga nakatagong speaker sa paligid. Mapirmahan nyo na. Si Tiburcio ay hindi na makakalabas ng buhay sa ospital. I already arranged for the doctor to stop the oxygen. Once he's gone, the land titles are ours. Hindi malalaman ni Trina. She's too busy being my perfect little maid. Ang boses ni Marcelo 15 taon na ang nakalilipas ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Ang lighter sa kamay ni Milagros ay nahulog sa sahig. Ang mukha ni Marcelo ay naging kasing puti ng abo. Akala niyo ba ay ganoon ako kahangal? Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang sinunog niyo ay mga photocopy lamang na sadyang inihanda ko para sa gabing ito. I knew Lindy would betray me. I knew you would try to burn the past. But the truth is digital and it's currently being broadcasted live sa Board of Directors meeting link na lahat ng inyong investors ay naka-log in. Naramdaman ko ang pagsikip ng dibdib ni Marcelo. Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hayop ka, sisirain mo kami para lang sa isang patay na tao. Hindi ito para sa patay, Marcelo. Bulong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya sapat na upang maamoy ko ang takot na namumuo sa kanyang pawis. Ito ay para sa buhay na sinira ninyo. This is for the 8 years of my life na itinuring niyo akong basura. Bago pa man makakilos si Marcelo, isang malakas na putok ang narinig namin mula sa dulo ng bodega. Ang tunog ng pagkabasag ng isang bintana ay sinundan ng pagpasok ng mga pulang ilaw ng laser na tumatama sa dibdib ni Marcelo at Milagros. Tiburcio was my friend. Ang malamig na boses ni Ignacio Serrano ay tila isang hatol ng kamatayan. Lumabas siya mula sa anino, hawak ang isang baril na nakaturo sa ulo ni Marcelo. At ang huling utos niya bago siya mawala ay siguraduhin na ang katarungan ay maibibigay sa kanyang anak. Naramdaman ko ang dambuhalang kaba sa aking paligid. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na pulang ilaw ang nakatutok din sa aking puso. Lumingon ako kay Ignacio. Ang kanyang ngiti ay hindi na ngiti ng isang kakampi. Ito ay ngiti ng isang lobong matagal nang naghihintay na lamunin ang huling tupa. Justice is expensive, Trina, bulong ni Ignacio habang dahan-dahang kinakasa ang kanyang baril. And now that the De La Vegas are gone, the Alcaraz Holdings belongs to the man who saved you. Ang pulang tuldok ng laser sa aking dibdib ay tila isang nagbabagang uling, ngunit ang aking puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Sa gitna ng abandonadong bodegang ito, kung saan ang usok mula sa mga nasunog na dokumento ay dahan-dahang sumasakal sa hangin, tinitigan ko si Ignacio Serrano. Ang lalaking inakala kong anghel na tagapagligtas ay isa palang demonyong naghihintay lamang ng tamang presyo. Justice is expensive, Trina. Ulit ni Ignacio, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong kumpas ng kamatayan habang dahan-dahang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang baril. Tiburcio was a good man, but he was a fool. He built an empire, but didn't have the stomach to defend it. Ikaw, you have the brains, but you lack the power. Sign the transfer papers, and I will let you walk away with your life, and that bastard child in your womb. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ni Marcelo sa gilid. Ang aking asawa, ang lalaking pumatay sa aking ama, ay nakatayo roon, hingal na hingal pawisan, at tila isang asong naghihintay ng tira-tirang buto mula sa bagong amo. Sign it, Trina. Hiyaw ni Marcelo, ang boses ay puno ng desperasyon. Ignacio is giving you a chance. Isuko mo na ang Alcaraz Holdings. After all, wala ka na ring ebidensya laban sa akin. Documents burn, remember. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bahagya kong iniangat ang aking muka at sinalubong ang mga mata ni Ignacio. Hindi ako nanginginig. Hindi ako nagmamakaawa. The art of war, Ignacio. Panimula ko, ang boses ko ay malinaw at tumatagos sa katahimikan ng bodega. Sabi ni Sun Tzu, appear weak when you are strong and strong when you are weak. Sa loob ng 8 taon, nagpanggap akong mahina sa harap ng mga De La Vega. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong pumasok ka sa buhay ko nang hindi ko muna sinusuri ang bawat hibla ng iyong pagkatao?
Kumunot ang noo ni Ignacio. Ang kanyang daliri sa gatilyo ay bahagyang kumatal. What are you talking about? My security has surrounded this place. You have no way out. Security, natawa ako ng mahina, isang maikli at matalim na tawa. Dante, activate the override. Sa isang iglap, ang lahat ng mga laser na nakatutok sa akin ay biglang naglaho. Ang mga tauhan ni Ignacio na nakatago sa anino ay isa-isang lumabas, ngunit sa halip na kay Ignacio nakatingin ang kanilang mga baril, ay nakatutok na ngayon sa kanya. Ang aking head of security na si Dante ay lumabas mula sa likuran ko, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng real-time financial data. Ignacio, you're a predator, that's true. Patuloy ko habang dahan-dahang humahakbang palapit sa kanya, hindi inaalintana ang baril na hawak niya. Pero nakalimutan mo yata ang trabaho ko. I am a corporate restructuring expert. I don't just fix companies, I dismantle them. Habang abala ka sa pagpaplano ng kidnapping na ito, my team was busy buying up your debt. All 4 billion pesos of Serrano Group's outstanding loans are now owned by Alcaraz Holdings. Nawala ang kulay sa mukha ni Ignacio. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang ibinaba. You're bluffing. No bank would sell my debt to you in just a few hours. Hindi lang ito usapin ng ilang oras, Ignacio. Sagot ko, ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan. I started auditing you the moment you called me at the cathedral. I knew you were too perfect to be true. My father always said if the deal is too good, the dealer is a thief. At ikaw, you were the one who helped Milagros launder the money from my father's lands 15 years ago. You didn't save me because of friendship. You saved me because you needed the Alcaraz biometric codes to unlock the gold reserves in Zurich. Trina, let's talk about this professionally. Ang boses ni Ignacio ay biglang nagbago. Nawala ang autoridad, pinalitan ng isang mapanlinlang na pagsusumamo. We can be partners. With my connections and your brains, we can own Manila. I already own Manila, Ignacio 10. Malamig kong putol sa kanya. At sa gabing ito, ang tanging pagmamay-ari mo na lang ay ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Lumingon ako kay Marcelo na ngayon ay unti-unting umaatras patungo sa pinto. And you, Marcelo, akala mo ba ay wala ng ebidensya dahil sinunog nyo ang mga papel? Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang play. Ang audio recording kanina ay muling umaling-aungaw, ngunit sa pagkakataong ito may kasama itong video. Isang hidden camera sa loob ng hotel room ni Isadora kung saan malinaw na nakita ang pag-uusap ni na Marcelo at Lindy tungkol sa pagpatay kay Papa. The cloud backup is already synced to the National Bureau of Investigation server, Wikako. Hindi lang kayo mga mamamatay tao. You are now officially the most hated family in the Philippines. Ang live stream ng Board of Directors meeting, it's still live. All your investors just watched you admit to a 15-year-old murder. Isang dambuhalang sigaw ng pagngingit-ngit ang kumawala kay Doña Milagros, habang sinusubukan niyang dambahan ako ngunit mabilis siyang hinarangan ni Dante. Hayop, Katrina, binigay namin sa iyo ang lahat, ginawa ka naming De La Vega. Sigaw ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niyo ako ginawang De La Vega. Tugon ko, habang dahan-dahang inaayos ang aking gusot na gown. Pinilit niyo akong maging anino, pero nakalimutan niyo na ang anino ay nanggagaling sa liwanag. At ngayong gabi ang liwanag ng katotohanan ang susunog sa inyong lahat. Eksaktong pagpasok ng mga opisyal ng NBI sa bodega ay ang pagbagsak ni Lindy sa kanyang mga tuhod, umiiyak at nagmamakaawa. Ang tunog ng mga poses na sumasara sa mga kamay ni na Marcelo Milagros at Ignacio ay tila isang koro ng katarungan sa aking pandinig. Ngunit bago pa man mailabas si Marcelo, huminto siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya, ang uri ng hiya na hindi na kayang burahin ng kahit anong yaman. Trina, the baby, bulong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na awa. Think of our child. Huwag mo akong ipakulong. Pagsisihan ko ang lahat, pangako. I will be a better father. Tumingin ako sa kanyang mga mata, ang mga matang dati ay kinahuhumalingan ko, ngunit ngayon ay tila isang maruming basura na lamang. Hindi ito anak mo, Marcelo. Malamig kong sabi. Nakita ko ang rurok ng gulat at sakit sa kanyang mukha. This child carries the name of Alcaraz. At sisiguraduhin kong hinding-hindi niya malalaman na ang kanyang ama ay isang lalaking nagbenta ng sarili niyang kaluluwa para sa lupang hindi naman sa kanya. What? No, I am the father, Trina, don't do this. Sigaw ni Marcelo habang kinalaladkad siya ng mga pulis palabas ng bodega. Naiwan ako sa gitna ng bodega kasama si Dante
at ang aking team. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking balikat, ngunit kasabay nito ay ang pagluwag ng tanikala sa aking puso. Ma'am, the board meeting is reconvening in 30 minutes. Ulat ni Dante. The shareholders are demanding a formal statement. They want to vote for the immediate removal of the De La Vega family from the board. Then let's give them what they want. Sagot ko habang isinusuot ang aking trench coat. Ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa boardroom. Tapusin na natin ang dula-dulaang ito. Habang naglalakad ako palabas, nadadaanan ko ang aking ina si Doña Consolacion. Nakaupo siya sa gilid ng isang police car, nakaposas ang kanyang mga mata ay blanco habang nakatingin sa kawalan. Ang matapang na babaeng dati ay kinatatakutan ko ay isa na lamang matandang nabulag ng kasakiman. Huminto ako sa kanyang harap. Dahan-dahan akong yumuko at kinuha ang kanyang kamay. Sa huling pagkakataon, isinagawa ko ang pagmamano. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang balat at ang panginginig ng kanyang kamay. Salamat ma, bulong ko sapat na upang siya lang ang makarinig. Salamat sa huling leksyon na ibinigay mo sa akin. Na sa mundong ito ang tanging taong hindi magtataksil sa akin ay ang sarili ko. Iniwan ko siyang tulala at hindi na lumingon pa. Ang ulan ay tumitigil na at ang unang banaag ng bukang liwayway ay dahan-dahang lumilitaw sa abot tanaw. Pagdating ko sa Alcaraz Tower, ang boardroom ay puno ng mga taong naghihintay. Pagpasok ko, ang lahat ay tumayo. Wala nang bulungan. Wala nang pangungutya. Tanging ang paggalang na nanggagaling sa takot at paghanga ang bumabalot sa silid. Umupo ako sa kabisera. Tiningnan ko ang bawat mukha ng mga shareholders. Sa screen sa likuran ko ang pangalang D.E. La Vega ay dahan-dahang nabubura at pinapalitan ng Alcaraz Community Holdings. Ladies and gentlemen, simula ko ang aking boses ay puno ng rurok ng autoridad. The restructuring is complete. Simulan na natin ang pagbibilang ng ating tunay na yaman. Ngunit sa gitna ng aking pagsasalita, isang mensahe ang lumitaw sa aking personal na monitor. Isang private message mula sa isang encrypted source na hindi ko inaasahan. The recorder you played was incomplete, Trina. Tiburcio didn't die because of the oxygen. He's still alive, at hawak siya ng taong hindi mo pa nasisingil. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang digmaan ay tila hindi pa natatapos. Isang bagong misteryo ang nakabitin, at ang katarungang akala ko ay hawak ko na ay tila isang anino na naman na pilit tumatakas sa dilim. Lumingon ako sa bintana, tinitingnan ang lungsod na tila naghihintay sa aking susunod na hakbang. Ang reyna ay nakaupo na sa kanyang trono, ngunit ang kanyang hari, ang kanyang ama, ay tila naging mitya ng isang panibagong bagyong paparating. Ang mga pulang letra sa aking personal na monitor ay tila mga uod na pilit kumakain sa aking konsentrasyon. Tiburcio is still alive. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na tumayo, lisanin ang silid na ito at hanapin ang aking ama. Ngunit ang malamig na luhika ng isang Alcaraz ang namayani. Sa harap ko ay ang 12 miyembro ng Board of Directors, ang mga taong naging kasabwat ni Milagros sa loob ng 8 taon. Kung hihinto ako ngayon, kung magpapakita ako ng kahit katiting na lamat ng emotion, lalamunin nila ako ng buhay. Inayos ko ang aking upo. Ang aking likod ay kasing tuwid ng isang haligi ng bakal. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila nang may rurok ng autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Madam Chairman, we are waiting for your opening statement. Wika ni Mr. Santiago, ang pinakamatandang board member na kilalang loyalista ni Milagros. May bakas ng pangungutya sa kanyang boses. Marami kaming naririnig na balita tungkol sa nangyari sa hotel kagabi. Isang pagsabog, pag-aresto sa pamilya De La Vega. Sigurado ka bang ikaw ang nasa tamang posisyon para pamunuan kami sa gitna ng ganitong eskandalo? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, pinitik ko ang aking daliri at agad na nagliwanag ang dambuhalang screen sa likuran ko. Eskandalo, Mr. Santiago. Panimula ko, ang boses ko ay malinaw at kasing talim ng isang labaha. Ang tanging eskandalo rito ay ang katotohanang sa loob ng 8 taon, ang bawat isa sa inyo ay tumatanggap ng consultancy fees mula sa isang shell company sa British Virgin Islands. Isang kumpanyang pagmamay-ari ni Milagros de la Vega gamit ang perang ninakaw sa Alcaraz Holdings. Mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Santiago. Ang bulungan sa loob ng boardroom ay tila isang malakas na agos ng tubig.
Santiago, ikaw ang nag-approve ng overpriced logistics contracts na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Patuloy ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang pwesto. Mrs. Gomez, ikaw naman ang pumirma sa land reclassification ng Cavite property kahit alam mong peke ang pirma ni Papa. At ikaw, Mr. Rivera, ang iyong offshore account ay tumanggap ng 3 milyong dolyar noong gabing namatay si Don Tiburcio. Wait, Trina, hindi mo pwedeng gawin ito. We are the board. We can vote you out. Hiyaw ni Mrs. Gomez ang kanyang mga perlas ay nanginginig sa kanyang leeg dahil sa takot. Vote me out. Natawa ako ng mahina, isang tunog na puno ng panganib. I am not just the chairman, I am the sole owner of Alcaraz Community Holdings na sa oras na ito ay may hawak na ng 75% ng inyong voting shares. You don't have a vote. You only have 2 choices: sign your voluntary resignation and turn over all your ill-gotten assets to the foundation, o hayaan kong pumasok ang NBI na kasalukuyan nang naghihintay sa labas ng pinto. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang rurok ng hiya ay nakasulat sa bawat mukha ng mga taong dati ay tinatawanan lang ako sa kusina ni Milagros. Sa isang iglap, ang mga hari at reyna ng corporate world ay naging mga tupa sa harap ng aking paghuhukom. Sign the documents now. Utos ko habang inilalapag ang isang tumpok ng mga legal papers sa gitna ng lamesa. Isa-isa silang tumayo, nanginginig ang mga kamay at nilagdaan ang kanilang sariling pagkawasak. Ang tunog ng bawat pagpihit ng ballpen at ang pagkaluskos ng papel ay tila isang koro ng katarungan para sa akin. Walang pagsusumamo, walang patawad. Ito ang boardroom massacre na matagal ko nang pinaghandaan. Nang matapos ang pirmahan, nilingon ko si Dante na nakatayo sa pinto. Security, escort them out and make sure they leave their corporate phones and keys on the table. Habang isa-isa silang inilalabas ng aking team, naiwan akong mag-isa sa malawak na silid. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngayon natapos na ang paniningil sa pera, oras na para sa paniningil sa dugo. Kinuha ko ang aking cellphone at sinagot ang encrypted message. Sino ka, nasaan ang tatay ko? Ilang segundo ang lumipas bago lumitaw ang sagot. Isang video link. Pagpindot ko sa link, lumabas ang isang madilim na silid na puno ng mga medikal na kagamitan. Doon sa gitna ng silid, nakita ko ang isang lalaking payat, maputi ang buhok at nakakabit sa isang ventilator. Ang aking ama. Buhay siya, ngunit tila isang bilanggo ng sarili niyang katawan. Trina? Isang paos na boses ang narinig ko mula sa background ng video. Hindi ito boses ni Marcelo, hindi rin ito boses ni Ignacio. Isadora, Yim. Bulong ko, ang aking panga ay nagngangalit sa galit. Surprise, Trina. Ang muka ni Isadora Santillan ay lumitaw sa screen. Wala na ang kanyang peking baby bump. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagkabaliw. Akala mo ba ay si Marcelo lang ang may balak sa yaman nyo? I've been keeping Don Tiburcio for 15 years. Siya ang aking insurance policy. Marcelo thought he was using me, but I was the one using him to get close to the Alcaraz biometric codes. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Isadora was not just a mistress. She was the architect of a deeper betrayal. Anong gusto mo? Tanong ko, ang aking boses ay kasing lamig ng kamatayan. The Zurich Reserves, halakak ni Isadora. Ipadala mo ang access code sa loob ng 1 oras o papatayin ko ang oxygen ng tatay mo. At huwag mong subukang tawagan ng pulis. Ang lokasyong ito ay punong-puno ng pampasabog. Isang maling galaw mo at sasabog ang tatay mo kasama ang lahat ng pangarap mo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng pawis sa aking noo. Ang rurok ng tagumpay ko sa boardroom ay biglang napalitan ng isang desperadong dilema. Ang kumpanya o ang aking ama. Ang katarungan o ang huling hininga ng pamilya ko. Dante, ihanda ang mabilisang tracking. Hiyaw ko habang tumatakbo palabas ng boardroom. We have 60 minutes to save my father. Habang pababa ako sa elevator, tumunog ang aking phone. Isang tawag mula sa kulungan. Si Marcelo. Trina, listen to me. Ang desperadong tinig ni Marcelo mula sa kabilang linya. Isadora, she's not who you think she is. Ang tatay niya ang dating partner ni Tiburcio na nagpakamatay dahil sa utang. She's not here for the money, Trina. She's here to make you watch your father die gaya ng panonood mo sa pagbagsak ko. Naramdaman ko ang pagsabog ng adrenaline sa aking mga ugat. Ang laro ay hindi na tungkol sa yaman.
Ito ay tungkol sa isang matandang paghihiganti na dahan-dahang sumasakal sa aming lahat. Saan niya dinala si Papa Marcelo? Hiyaw ko. Sabihin mo sa akin kung gusto mong mabuhay. Sa lumang lighthouse sa Bataan, bulong ni Marcelo. Doon kung saan sila unang nagkita ni Tiburcio. Trina, mag-ingat ka. Isadora is not just a mistress. She's a sociopath. Paglabas ko sa lobby ng Alcaraz Tower, sinalubong ako ng malakas na ihip ng hangin. Ang langit ay nagbabadya ng isang dambuhalang unos. Ngunit wala akong pakialam. Dante the helicopter, utos ko. We're going to Bataan. At siguraduhin mong handa ang sniper team. Sa gabing ito, walang Isadora ang mananatiling nakatayo. Ang Reyna ay wala na sa boardroom. Ang Reyna ay nasa gitna na ng digmaan. Ang ingay ng ilis ng helicopter ay tila isang dambuhalang hayop na humahalibas sa gitna ng nagngangalit na bagyo, ngunit sa loob ng cabin, nanatili akong kasing tahimik ng isang sementeryo. Nakatingin ako sa ibaba, sa madilim na karagatan ng Bataan, kung saan ang lumang lighthouse ay nakatayo sa dulo ng isang bangin na tila isang hungkag na pangil na handang lumamon. Walang luha sa aking mga mata. Ang takot ay isang luho na matagal ko nang isinantabi para sa katarungan. Ma'am, we are approaching the drop zone. 1 minuto na lang, ulat ni Dante sa pamamagitan ng headset. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tensyon ng misyong ito. Dante, tandaan mo ang plano. I will go in alone, as she demanded. Huwag na huwag paputukin ng sniper ang baril hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Ang malamig kong utos habang inaayos ko ang aking itim na trench coat. Ang buhay ni Papa ang tanging taya rito. I cannot afford a single miscalculation. Pagbaba ko sa helipad malapit sa tore, sinalubong ako ng malakas na ihip ng hangin na may amoy ng alat at paparating na kamatayan. Naglakad ako patungo sa entrada ng lighthouse. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa basang bato ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing hininga ni Isadora. Sa pinakataas na palapag sa gitna ng umiikot na liwanag ng parola, nakita ko sila. Doon sa isang hospital bed na pinalilibutan ng mga nagkakabit-kabit na kable, nakahiga si Papa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang paghinga ay nakadepende sa isang makinang naglalabas ng mahinang ugong. Sa tabi niya nakatayo si Isadora Santillan, hawak ang switch ng ventilator. Beautiful, isn't it, Trina? Bunggad ni Isadora. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng ligayang nanggagaling sa pagkabaliw. Dito sa toreng ito napanood ng tatay ko, ang paglubog ng kanyang pangarap dahil sa katapatan ng tatay mo. Today you will watch your world collapse because of your greed. Greed, Isadora. Muli akong ngumiti, isang ngiting punong-puno ng pagkasuklam. Ang tatay mo ay hindi biktima. He was a thief who chose a cowardly exit. At ikaw, you're just a shadow of his failure. Isuko mo na ang switch. Nakasurround na ang team ko. Wala ka nang matatakasan. Ipadala mo ang access code sa Zurich account. Ngayon din, hiyaw ni Isadora, ang kanyang daliri ay mariing nakadikit sa switch. Huwag mo akong subukan, Trina. Isang pikit ko lang at tuluyan nang mawawala ang oxygen ng mahal mong ama. Dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet mula sa bag. Ang screen nito ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Nandito na ang codes, Isadora. Pero bago ko ito isend, may gusto akong malaman mo. I did an audit on your father's death 15 years ago. Tiburcio didn't betray him. Ang nanay mo, si Doña Milagros, siya ang kumuha ng pera ng tatay mo para ipang bailout sa De La Vega Foods. Your father died thinking his partner betrayed him, but it was his mistress who killed his soul. Natigilan si Isadora. Ang kanyang pagkakahawak sa switch ay bahagyang lumuwag. Isang dambuhalang lamat ang lumitaw sa kanyang determinasyon. You're lying, Milagros loved my father. Milagros loves only one thing, Isadora herself. Ginamit ka lang niya bilang alas laban sa akin. Patuloy ko habang dahan-dahang humahakbang palapit. Look at the screen. Yan ang bank trail ng perang ninakaw ni Milagros mula sa tatay mo noong gabing nagpakamatay siya. At ang switch na hawak mo, it won't save your father's memory. It will only confirm that you are exactly like the people you hate. Sa gitna ng kanyang pagkalito, mabilis kong pinindot ang execute sa aking tablet. Hindi ang codes ang ipinadala ko. Ito ay isang signal na nag-trigger sa electronic lock ng ventilator ni Papa. Inililipat ito sa isang backup battery system na hindi kayang patayin ni Isadora.
Checkmate, bulong ko. Naramdaman ni Isadora ang pagkatalo. Sa isang desperadong kilos, sinubukan niyang dambahan si Papa. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matalim na tunog ng pagtama ng metal sa semento ang narinig. Ang aking sniper team ay nagpakawala ng isang non-lethal round na tumama sa kanyang braso. Mabilis akong sumugod at hinablot ang kanyang buhok. Pinaharap ko siya sa akin, habang ang aming mga hininga ay nagtatagpo. Isang malakas na sampal ang idinapu ko sa kanyang pisngi. Isang sampal na para sa bawat gabing itinuring akong alila, para sa bawat luhang pinatulo ng aking ina, at para sa 15 taon na ninakaw nila sa aking ama. Ang mga Alcaraz ay hindi pumapatay, Isadora. Wika ko, ang boses ko ay puno ng rurok ng tagumpay. Dahil ang mamatay ay masyadong madali. Gusto kong mabuhay ka sa loob ng isang selda tinitingnan ng 4 na sulok ng pader, habang inaalala na ang bawat yaman na hinangad mo ay pag-aari na ng mga taong itinuring mong basura. Narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto, sa ibaba ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga opisyal ng NBI na papasok na sa tore. Ang liwanag ng mga sirena ng pulis sa ibaba ay tila mga bituin na sumusugat sa dilim ng gabi. Dahan-dahan akong lumapit sa kama ni Papa. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay. Sa gitna ng kanyang kahinaan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Isang mahinang piga sa aking palad. Ang naramdaman ko, isang tahimik na pasasalamat mula sa lalaking nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa ginto, kundi sa dangal. Papa, pasa. Tapos na. Bulong ko, habang nararamdaman ang unang patak ng luha, na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa rurok ng kapayapaan. Narito na ang katarungan. Paglabas namin sa lighthouse ang bagyo, ay dahan-dahang tumitigil. Ang unang banaag ng araw sa abot-tanaw ay nagbibigay ng bagong kulay sa kalangitan. Pinanood ko ang pagkaladkad ng mga pulis kay Isadora, ang kanyang mga pagmumura ay nalunod sa tunog ng alon. Naramdaman ko ang paglapit ni Dante sa aking tabi. Ma'am, nakuha na rin ng team ang huling lokasyon ni Lindy. Sinubukan niyang tumakas sa airport pero naharang siya. Good, tugon ko habang tinatanaw ang dagat. I want the full audit report by tomorrow. Ang pamilya Alcaraz ay wala ng utang sa kahit kanino. At ang mga De La Vega, sisiguraduhin kong ang pangalan nila ay mabubura sa bawat kalsada ng Maynila. Ang taong reyna ay hindi na kailangan ang kanyang trono. Dahil sa gabing ito, napatunayan ko na ang pinakamalakas na kuta ay hindi gawa sa bato o pera, kundi sa katotohanang walang sinumang apoy ang kayang tumupok. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling beses kong narinig ang tunog ng pagsara ng rehas sa likuran ni na Marcelo Doña Milagros at Isadora. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming lumang beach house sa Cavite, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang langit ay nababalot ng kulay asul at kahel, isang tanawin na tila isang dambuhalang painting ng kapayapaan. Ang hangin na humahaplos sa aking mukha ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at kasinungalingan, kundi ng kalayaan at bagong pag-asa. Sa loob ng 3 taon, ang aking buhay ay hindi na umiikot sa paghihigante. Ang bawat numero sa aking mga spreadsheet ay hindi na mga bala, kundi mga binhi ng pagkakataon. Ang Alcaraz Community Holdings ay naging isa sa pinakamatatag na kumpanya sa bansa, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagkilala sa halaga ng bawat manggagawa. Ang pundasyong itinayo ko para sa mga kababaihang biktima ng Bauhan Kinte ay nakapagbigay na ng bagong simula sa libu-libong ina na dati ay gaya ko, nakayuko at walang boses. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga De La Vega mula sa aking huling ulat ng investigasyon. Ang hiya o matinding kahihiyan na idinulot ng kanilang pagbagsak ay mas malala pa sa sentensya ng korte. Si Marcelo ay nananatili sa loob ng pambansang bilangguan, ang kanyang dating makisig na anyo ay napalitan ng isang lalaking puno ng pagsisisi at takot. Si Doña Milagros naman ay nananatili sa isang maliit na pasilidad para sa mga matatanda. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng limot, tanging ang pangalan ng kumpanyang nawala sa kanya ang huling salitang binibigkas niya sa gabi. Tungkol naman sa aking ina, si Doña Consolacion. Hindi ko siya kinalimutan, ngunit hindi ko rin siya binigyan ng pagkakataong sirain muli ang aking mundo. Binabayaran ko ang kanyang mga pangangailangan at ang kanyang tirahan sa probinsya, ngunit may malinaw na pader sa pagitan namin. Ang pagpapatawad ay hindi ko ibinigay sa kanya dahil nararapat siya rito.
Ibinigay ko ito sa aking sarili upang hindi na ako muling maging bilanggo ng kanyang mga pagkakamali. Ang katarungan ay natapos na at ang katarungang iyon ang nagsilbing pinto upang tuluyan kong maiwan ang anino ng nakaraan. Naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto ng beranda. Isang matatag na hakbang ang lumapit sa akin sinundan ng isang masayang tawa ng isang bata. Pumasok si Tadhana, ang aking 3 taong gulang na anak, na ngayon ay masiglang tumatakbo patungo sa kanyang lolo. "Lolo Tiburcio, look, I found a shell." Masayang sigaw ng aking anak. Lumingon ako sa gilid at nakita ko ang aking ama, si Don Tiburcio, na nakaupo sa kanyang wheelchair sa ilalim ng puno ng niyog. Bagaman may mga bakas pa ng kahinaan ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa habang kinakarga ang kanyang apo. Ang kanyang muling pagkabuhay, ang aking pinakamalaking tagumpay. "Napakaganda, Tadhana. Katulad ng iyong ina, mahinahong tugon ni Papa habang nakatingin sa akin ng may malalim na pagmamalaki. Natutunan ko na ang buhay ay hindi isang laro ng kung sino ang may pinakamaraming pera o kapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng boses para sa mga walang boses at ang tapang na putulin ang mga tanikalang sadyang idinisenyo upang pigilan ang iyong paglipad. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay ito. Huwag ninyong hayaang ang inyong halaga ay idikta ng ibang tao. Ang inyong kakayahang magsakripisyo ay hindi kahinaan, ngunit huwag itong gawing dahilan para kayo ay yurakan. Magmula sa abo ng inyong sakit, may kakayahan kayong bumuo ng sarili ninyong imperyo. Hindi ako binuo ng aking apelyido. Hindi ako binuo ng lalaking pinakasalan ko. Binuo ako ng bawat pagkakamali na aking itinama, ng bawat luha na aking pinatuyo at ng bawat tagumpay na aking pinaghirapan. Ako si Trinidad Alcaraz, isang anak, isang ina, at ang reyna ng aking sariling tadhana. Ang aking mga numero ay maayos na, ang aking mga utang ay bayad na, at sa wakas, ang aking puso ay malaya na.